what's up guys? Welcome back to my channel. You're watching Daily Markers. Tapos na to video na to na-delete ko lang siya. Nahiya tuloy ako sa roommate ko kasi kailangan ko mag-record ng video. So, ayun, today we were going to cover about the critical tsaka analytical questions in food and beverage interview. So, ito yung mga may encounter nyo, especially you're working in food and beverage interview. So, yung first natin is yung 8 common question, tapos yung mga additionals. Andyan na. So, if you want to watch that video, andyan, please tell me about yourself, why we should hire you, andyan yan. Please click the link below dun sa description. So, ang cover natin ngayon is mga analytical tsaka mga critical question. Yung analytical tsaka critical question is, it can be either product knowledge or situational. So, the interviewer wanted to know how you will react on the certain situation. Let's say, pag merong mga unwanted event na biglang mangyari. So, paano ka mag-response? And plus product knowledge. So, yung product knowledge, you should be knowledgeable on your work. Kung ano yung mga na-cover dun sa trabaho. So, in this video, pwede natin siguro mako-cover natin is stewarding, waiter, waitress, and we'll try to cover bartenders. And then, we'll make separate video para sa cashier, sa captain waiter, assistant supervisor, assistant manager, tsaka manager. So, we'll make these 2 videos. Plus, we'll make separate video. Kasi, sobrang dami nito. Mako-cover lang natin. We can give a bit of something dun sa mga category. Let's say, yung konti lang dun sa stewarding. Kasi pag kinover natin lahat, mauubos yung oras natin. You will see what I mean habang itutuloy natin itong video. So first na itatanong dun sa mga steward, let's start with stewarding position. So stewarding position, they might ask, okay, what is 3 bucket system in stewarding, especially if you're applying for a cruise ship. I did apply in a cruise ship and I get hired dun sa cruise ship, pero hindi ko nakapunta na nga ako dito sa ibang bansa bago tsaka hindi ko na siya in-ramp pa. So what is 3 bucket system? Ang 3 bucket system is you can tell that this is wash, rinse, tsaka sanitize. So there's specific color din kasi meron ang sa wash yung red, yung sa rinse yung gray, tapos yung sanitize yung sa white. So these are 3 bucket system in let's say 5-star hotel, especially if you're working with high profile company. So mga high profile company, you can they are usually into details, parang ganyan. But if you are working in a restaurant environment na parang yung solo na kumpanya, parang ganun, they might not ask this question, but they can ask this in different way. Sabihin nila, ano yung proseso ng paghuhugas? So, pwede mong sabihin yun in layman's term. Pwede mong sabihin, babanlawan ko po, pagkatapos ko pong banlawan, sasabunan ko, tatanggalin mo muna yung i-rinse mo muna, tatanggalin mo muna yung mga dumi dun sa sa pinagkainan, yung mga grease, yung mga mumo, parang ganyan. So, hugasan ko muna po yun. Pagkatanggal ko po ng mga dumi dun sa surface, sasabunan ko po. Pagkasabunan ko po, babanlawan ko, and then ilalagay ko dun sa drying area, or kung meron kayong drying rack na allocated para dun sa proseso na yun. So, papatuyuin. Simple as that. Pero in 5-star hotel, let's say if you are applying for 5-star hotel, 4-star hotel, 3-star hotel, they usually have this dishwashing machine. Ang dishwashing machine, ang function niya is for it to have an easy life. Pagka halimbawa, sabihin nila, anong proseso. So, you can do a company background check, parang ganyan. So, kung may mga kaibigan kayo dun sa ina-applyan nyo, may mga kontak kayo, pwede yung tanungin kung ano yung facilities na meron sila. So, when the interviewer will ask, you can easily give the correct answer on the question that or she or he is asking, parang ganun. So, madali siyang makarelate dun sa sasagot mo kasi alam niya na
alam mo yung magiging trabaho mo, parang ganun. So sabihin natin in 5-star hotel or cruise ship, sa mga medyo malalaking kumpanya, they have this dishwashing machine. So sabihin mo there is a specific rack for ang rack. So ibig sabihin nun yung lalagyanan. So para siyang container, tapos ilalapag mo lang dun yung mga plato. Pagkalapag mo dun sa mga plato, i-rinse mo muna sila. So meron din silang parang kumbaga yung sa shower, parang gano'n. So ipapadaanan mo lang sila ng tubig para mawala lang yung mga grease, para mawala yung mga dumi dun sa plato. Kung meron namang baso, ganun din, tataob mo yung mga baso, tatanggalin mo yung, okay, kung may mga garnish yan, tatanggalin mo muna yung mga garnish, tapos itataob mo dun sila sa mga rack nila. Kung may cutleries, ganyan din, meron din silang racks for cutleries. So pagka sabi mo, ilalagay ko po dun sila sa rack. Tapos ang machine na, papasok mo yung sa machine pagkatapos mo i-rinse. Ang machine na yung magsasabon, ang machine na yung magmamanlaw, ang machine na yung mag-dry. So after the drying procedure, ilalagay ko po sila dun sa plate trolley. So may plate trolley, merong rack trolley para sa mga glasses. So meron din sa mga cutlery, syempre separate na yun, dun na lang sila dun sa rack nila, tapos pupunasan na lang pagka meron pang konting mga dumi. Ilalagay ko po sila dun sa plate trolley. So it depends on the company kung yung pag-wipe nun is i-allocate nila dun sa server or sa mga stewarding pa rin. Kung ang allocation po is para sa mga stewarding, pupunasan ko po yung mga plates, tapos ilalagay ko po sila sa food warmer. Plate warmer. So ang plate warmer, yun yung parang oven ng mga plato. So disinfect. Tapos pag yung mga hot dish, so hindi sila lalamig pagka nilagay mo na yung pagkain doon. Parang pa rin, preserve the heat of the dish, parang gano'n. So they know that you have this experience, especially kung nakapagtrabaho ka na dun sa mga hotel, ganyan. So you just need to speak your mind, parang ganyan. So don't be ashamed kung ano yung sasabihin mo during the interview, especially kung napagdaanan mo na siya. Yan. So those are the tips. Medyo tingnan mo, isang question pa lang to pero 7 minutes na siya. So sa bucket system, so tapusin natin yun sa stewarding, pero marami pa yun. We will make separate video nga para yung starting ng interview from introduction hanggang sa mga critical question, tapos hanggang sa mga follow-up question, per category. Gagawa tayo isa sa stewarding, waiter, isa sa waitress, isa sa bartender, sa cashier, captain waiter, hanggang sa manager. So we'll move on to waiter. Sa mga waiter naman, sabihin nila, what if you accidentally poured the customer's drink dun sa cloth nila? Parang let's say if the customer ask you, if the customer ordered red wine, parang ganyan, tapos puting-puting damit niyan, bigla mo na accidentally medyo gumalaw yung tray mo, nataob dun sa customer, ilalapag mo na. So ano yung gagawin mo? So galit na yung customer. So what will you do? Parang ganyan. So in this scenario, tinitingnan nila kung ano yung magiging action mo in certain in certain situation, parang ganyan. So pwede mo sabihin sa kanila na will ask for apology. Para mag-apology po ako sa customer, I will ask for apology, and then I will try to give a solution. If you're working in a hotel, pwede ko pong sabihin sa kanila na kung okay lang po sa kanila na ipa-laundry yung damit nila. Kung kontakin ko po yung laundry department, tapos kung okay lang po ipalaba yung damit nila, we will provide a temporary cloth habang nagda-dine-in po sila. We will try to do it na bago po matapos yung pagkain nila, tapos na rin po yung
lalaban ng damit nila. Sabihin ng customer, kunyari, di pa rin siya na satisfied doon. This cloth is too expensive. So, paano ko ipapalaundry to? Paano ko masira yung tela ng ganyan niya? So, there are types of customer na ganon. So, pwede mong sabihin, you can go to the last resort. So, hindi pa rin sila naging okay dun sa solution na bibigay mo. You can tell your manager, your supervisor to handle the situation for you. So, that's okay. That's perfect answer. Kumbaga, napakahirap na tanong, pero binigyan mo sila ng simple. So, that's 3 step only. So, apologize. Number 2, give them solution. Number 3, pag di mo na ma-handle, pass it to your supervisor or manager. So, that's it. So, you answer it properly. Meron ka ng plus point sa interviewer. Okay. Number 2 question. Paano kung, let's say, what if you see a mice or mouse near to the customer shoes, parang ganyan, na nagda-dine in sila, anong gagawin mo? Kung makakita ko bigla, let's say maraming tao nagda-dine in, tapos bigla busy yung restaurant nyo, tapos nakakita ka ng daga dun sa paa ng customer, anong gagawin mo? In this question, hindi ka pwedeng magbigay ng answer na mag-cause ng panic sa mga diners dun sa mismong restaurant. Let's say, siyempre may mga karamihan ng mga tao natatakot sa daga. So pag sinabi mo, daga. So, kasi tingin natin sa daga, madumi, which is medyo talaga. So hindi mo maalis sa kanila yon. Ngayon, ano yung magiging solution mo bilang waiter para hindi mag-create ng scene dun sa dining area? Parang ganyan. So you can tell to the interviewer, sabihin mo, I will tell my supervisor, kasi yung medyo na talaga yung critical kasi food safety na yun. So I will tell my supervisor or manager about the situation, kasi yung makita ko sa kanila, kasi very critical po talaga yung ganung sitwasyon, kasi food safety po na nakasalalay dun sa situation. So para sila na po, para kung ano man po yung measure na gagawin, we can always help the management para ma-implement po yung parang gano'n. Paano kung that's okay, safe ka na doon, cannot do more than that, kasi yun na yung last sort mo na yun. Paano kung nakita na ng customer, nagpanic na sila, tapos medyo na apektuhan na rin yung mga kumakain sa paligid. So, anong gagawin mo? Best answer, pwede ko po itatry ko kung solve muna yung problem. Let's say, hulihin mo yung mice para maibsan yung panic moment ng mga customer. Pagka nahuli mo na, we'll tell to the supervisor or manager. So, apologize sa mga nagda-dine, pero mas maganda na mag-apology ka, tapos mag-apology din yung management mo, so they will explain na hindi talaga ang restaurant nyo, they have a pest control, regularly na nagkakandak ng pest control procedure para make sure na safe yung pagkain na kinakain nila. And pag mga ganong situation, kailangan mo munang i-solve yung problem bago mo kasi if you will not solve the problem, it will be more terrible. Kasi paghahayaan mo lang yung daga na naikot-ikot, o paano kung nagpanik na lahat, tapos lumabas na, tapos hindi na nagbayad yung iba, diba? Plus it's not good for the reputation of the company na makita nilang ganun, especially kung mayroong makakuha ng video, parang ganyan. So always make sure na if you can cover it up right away, kaya mong solution right away, do the solution, parang ganyan. So that's the interviewers na looking forward na marinig niya sa'yo na gagawa ka ng solution in a nagpa-follow ka dun sa SOPs tsaka rules and regulations nila. Ayun, kasi na-experience ko to personally when I was working in Intercontinental, Atlantis
Miss the Pond. So they are like 5-star hotel. Nag-serve kami ng oyster. So nakakita yung customer ng bulate dun sa oyster pagbukas niya. So syempre, customer ka, nagbabayad ka ng ganong kamahal para dun sa pagkain. Tapos ganun yung mawawalan ka ng appetite dahil feeling mo hindi safe yung kinakain mo. Hindi mo mawawala sa kanila yun. You give your sympathy and empathy to the customer. Apology. Pagka nakapag-apology ka na sa kanila, ipaliwanag mo sa kanila na ang oyster kinukuha nyo straight from the port. So, ang procedure niyan, pagkakuha po namin sa port, i-deliver ng supplier sa amin. Pagka-deliver ng supplier sa amin, check po yun ng quality control. Pero we're not allowed to open the actual item isa-isa. Kasi nga po, parang ano yan yung nature yan Kumbaga, ano yan, pati nga yung mga vegetable, di ba? Pag walang, yung iba, pag walang mga uwan, ibig sabihin, sobra yung paggamit ng insecticide, parang ganyan. So, you can always tell that it is part of the parang procedure ng food flow. Kasi hindi mo na makokontrol yun. Ang food flow, kumbaga, from the sea, hindi mo, pag binuksan mo na yung oyster, kunyari sa port, wala na yung freshness, wala na yung essence ng, yung quality na hinahanap ng customer. Parang ganun. You can just always explain. Parang ganyan. Ayun. Maintindihan nila yon kasi even they're human, hindi naman sila sobrang para hindi nila makuha yung gusto mo sabihin. So, that's it. Kailangan mo lang ipaliwanag sa kanila. And now, this is just for stewarding and waiter. Now, we will move to waitress. Ngayon, pag sa waitress, halimbawa, if the customer will ask you for your number, let's say, they will ask you for a personal number para makontak ka nila, kunyari nagustuhan ka nila or nagandahan sila sa'yo, anong gagawin mo? Are you allowed to give your number sa customer? Again, do background check sa company. Kumbaga, check mo rin yung mga SOP nila, rules and regulation, kung allowed na magbigay ng contact number. You will know this matter when orientation tsaka yung training nyo ibibigay bago kayo magtrabaho, di ba? So they will tell you all the SOPs, the rules and regulations, especially if you're working in a big company. So malaking kumpanya, ganun, organize sila, kumbaga nakalatag na yung program nila bago pa dumating yung oras daw ako magtrabaho. So that is a plus point. So you can tell them if the company will not allow me to give my number, I will try to explain to the customer that it is part of our rules and regulations and SOPs na hindi po kami pwede magbigay ng numbers sa mga customer. What I can do is to give the company number if the customer wanted to reserve the table or do a special request for any events. So, that's a perfect answer. Kasi nga, hindi mo binastos yung customer, sumunod ka dun sa SOP, plus, meron ka pang preference for future business. So, that is really an impressive answer para sa interviewer. And then, depende naman sa kumpanya. Kung hindi naman ganun kalaki, usually pagka sa trabaho, paglabas, so bahala na kayo sa sa mga personal life nyo, parang ganun. Especially if you're single and the customer single, wala kang tinatapakan tao, wala kang nababangga, parang ganun. So that is okay. Depende sa kumpanya na ina-applyan. So it is very important to do a checking sa kumpanyang ina-apply, especially kung may mga kilala kayo, ganyan. Tanong-tanong kayo. Let's say, nagkaroon kayo ng tawag sa Max or sa Pizza Hut. So, pwede kayong mag-do background check kung ano yung mga SOPs nila, rules and regulations. Plus, on their website, you will see their mission na pinopost, plus yung sometimes, bibigay nila yung mga core values nila doon. So, that is an additional points para sa inyo. Next,
paano kung ang customer, kaya syempre, especially, this is applied especially for the people who will work at the bar, will apply for waitress at pub, sports bar. So, nandiyan yung mga inuman, even in fine dining, even in, so, especially, yung iba kasi mayaman, di ba? So, hindi mo na, when they want something, they want it right away. Parang merong mga ganun, hindi naman lahat. Yung iba lang talaga, nasa tao talaga yun. So, it doesn't matter if you're mayaman ka, mahirap ka. It happened on the industry. Nangyayari talaga siya. Na pagka nakainom na sila, wala na silang control sa sinasabi nila, sa ginagawa nila, parang ganyan. So, paano kung binastos ka nila? Mura-mura ka na, kaya yung pananalita nila hindi na akma, hindi mo na kaya tanggapin, parang ganang below the belt na, parang ganyan. So, you can always ask this the answer that I will recommend. You can always tell to your supervisor or manager in regards of the situation na nangyayari, para yung manager at supervisor sila na yung magbigay ng solution para doon sa situation. Let's say kung ganun yung customer, pwede silang maglagay ng lalaking server dun sa certain table na yan. Kasi suswap lang kayo ng table, ganyan, suswap kayo ng allocation o kaya station, ganyan. So pwede kayo, yun yung the best na pwede mo sabihin. You can tell to the guest naman, that's your right, you're human, no? Hindi naman porke pumunta dun yung customer, kumain sila, na pag may-ari na, pwede na nilang gawin yung gusto nilang gawin sa inyo, sa atin, parang ganyan. So, pag alam mo na against sa religion mo, against dun sa paniniwala mo, tapos hindi na talaga makatao yung approach, you can do that. Don't hesitate to tell your supervisor or manager. That's the role of the management team, para maprotektahan yung mga kasama nila sa trabaho, para magkaroon ng balanse. So, hindi, kasi kung ikaw lang yung magsisettle ng situation, let's say sinabi mo na sa akin na, sir, medyo hindi na po maganda yung biro nyo, okay na po ba kung ganito, that is okay, you express yourself, pero in a nice way. So kung hindi pa rin siya, ganun pa rin yung ginagawa niya, you can tell right away sa supervisor tsaka manager to avoid losing customer, losing clients, at tsaka future conflict. Kasi ganun, pag pinabayaan mo, akala nila okay lang, parang ganyan. So, doon pa lang, i-stop mo na yon, o kailangan mo na siyang ipa-handle doon sa supervisor tsaka sa managers mo. For sure, they will know what to do. Alam nila kung paano nila i-approach, alam nila kung paano nila ipapaliwanag doon sa customer. And believe me, that is the most effective way para maging at least ka rin sa trabaho. Ayun. So, we are now reaching 23 minutes dito sa video na to, just for stewarding, waiter, tsaka waitress. We'll make another video kasi sobrang haba talaga siya. We'll make another video for critical question tsaka analytical dun sa bartender, cashier, captain waiter, assistant manager, tsaka manager and supervisor. So, we will try to cover them in one video, and then next po is gagawa po tayo ng isang video para sa per category naman po. So buong interview po siya. Plus para po sa future, yung mga product knowledge po natin. Ang product knowledge, we will try to comprise them at least in 2-3 videos kasi sobrang dami po sila. These are all useful para po sa interview, and hope makatulong po sa inyo what I have acquired and experience from my previous work. Gusto ko pong share sa inyo. And after this pandemic, and good luck po sa application po natin. And God bless us all po. And if you like this video, please like and subscribe to my channel. And we'll see you next time.